Hey mga brods, isa nga si Javier Gomez de Leaño or mas kilalang Javi Gomez de Leaño na isa sa mga minamata ngayon ng SMB dahil syempre isa ang Terra Firma Jeep sa mga nakatalo sa SMB ngayong playoffs round mga kabrods. Talo pa nga nilang Rain or Shine nga na-sweep ng SMB, tapos nagkagalit-galit pa dyan. Ito pong si Coach Yengio at si Terence Romeo, hindi nga nakaisa ang Rain or Shine last to painters, samantalang Terra Firma Jeep buti pa sila nakaisa at na-force pa sa do or die game ng playoffs round. Pero ito nga, ang isa sa mga talagang amador ng Terra Firma Jeep ay ito nga pong si Javier Gomez de Leaño. Sa All Filipino Cup, nag-average nga ito ng halos 16 points per game and 5 rebounds per game at halos 2 assists per game mga brods. Hindi man ganun ka-effective ito pong si Javi Gomez de Leaño pagdating sa assist, pero isa ito sa mga sharp shooter ng Terra Firma Jeep mga brods. Biro nyo 6'5" na yun or 6'4" na rin ang height, tapos kamador pa sa tres at pwede mo rin itong gawing forward mga kabrods. Talagang ang position nito ay forward sa Terra Firma Jeep, pero nagiging shooting guard siya dahil sa kanyang magandang switch shooting last season mga brods ngayong All Filipino Cup niya. So talagang malakas ito pong si Javi Gomez de Leaño. May mga teams na rin na nagkaka-interest kay Javi dahil alam nilang Terra Firma Jeep once na binigyan mo ito under the table, papayag at papayag yan. Kaya nga diba, ito pong si Javi Gomez de Leaño, malakas-lakas na rin ito, galing na rin ito ng Japan B-League mga brods, yung experience din nito doon, tapos bumalik din dito sa PBA at dito na nga naipakita niya ang kanyang talagang potential, full potential dito sa PBA mga brods. Dahil kapag may experience ka na rin kasi sa ibang bansa ay syempre mas maninibago ka na sa PBA, mas madadalian ka na kahit papano. So sa Terra Firma Jeep talagang isa ito sa mga best player nila mga brods, kaya nakakagulat ang Terra Firma. Bigla-bigla na lang nakapasok ng playoffs round at nasa history na yan ng franchise. First playoffs nila yun at first panalo pa nila against SMB na powerhouse team ngayong PBA. So Rain or Shine nga, hirap makapanalo ng isa, samantalang Terra Firma Jeep nakaisa pa ito dahil itong si Gomez de Leaño ang isa sa mga talagang nagpapakamot ulo sa SMB. So ito pong SMB, sabi nga nila, talaga may potential ito pong si Javi Gomez de Leaño. So why not kunin nila ito kaysa maging kalaban nila. So ganyan din naman talaga ang business dito sa PBA. Kapag mahirap siya kalaban, ay kukunin mo, at ang nakakagawa lang yan MVP at SMC Group dahil syempre sila lang rin naman ang nagre-risk ng malaking pera mga brods. Kaya rin naman gawin ng ibang kuponan yan, pero hindi nila kayang maglabas ng malaking pera, so hindi na rin natin masisisi ang SMC Group. Kaya ito na, magre-rebuild ulit sila ng panibagong lineup at madadagdagan ulit ng panibagong shooter ng SMB dahil ito nga si Marshall Lassiter ang isa sa mga dahilan kung bakit gagawin nila or kukunin nila ito pong si Gomez de Leaño dahil si Lassiter may edad na rin. So kailangan din ng mas bata-batang player na Lassiter at kukunin ito pong si Javi Gomez de Leaño sa mga nakikita nilang potential na next Marshall Lassiter sa SMB. Hindi naman siya kasing galing ni Marshall, pero mas magiging next shooter ito ng SMB mga kabrods in the future. So syempre kung ikaw si Javi Gomez de Leaño tapos offeran ka ng SMB at ang kanyang agent, syempre mapapapayag talaga yan dahil syempre malaki ang offer dito at bigayan sa SMB mga brods at powerhouse team ng talagang SMB. Pag kinuha mo pa ito pong si Javi Gomez de Leaño, may aalis, may magre-retire, pero may babalik at dadating naman na panibagong player. So ganyan talaga ang SMB, di ba? Magaling silang mag-rebuild ng panibagong lineup at ito, ang ganda ng lineup nila ngayon. At yun nga, nasa finals na sila, waiting na sila dun sa laban ng Ginebra or Meralco Bolts ba ang makakalaban nila. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Isa rin, ito pong si Cliff Fadja sa mga namamata rin at gustong kunin ng Barangay Ginebra San Miguel. Bakit? Ngayong serye na 2-2 ang kanilang laban, medyo hirap talaga ang Barangay Ginebra San Miguel. Dahil itong si Cliff Fadja, ang ganda talaga ng depensa dito. Kina Japet Aguilar, hindi nga masyadong makaposte at makaayos. Ito pong sina Japet. Si Sten, okay naman mga brods, nakakascore, pero yung physicality ni Cliff Fadja talagang ibang-iba mga brods. Dito na napapakamot ulo ito pong sina Coach Tim Cone. Ngayon naman ay tutong serye and kailangan nilang seryosohin ito mga brods dahil kung sino makapanalo niyan, talagang ito ay pressure na sa dihado dahil 1 win to go ay finals na.
So si Cliff Fudge, ang in-average na ito ngayong All-Filipino Cup ay 8 points per game, halos 9 rebounds per game din ito. So magaling din itong si Cliff Fudge talaga pagdating sa rebounding. So yan din ang isa sa mga nagugustuhan ni Coach Tim Cone, yung rebounding skills mo. At ang isa sa mga gusto talaga ni Coach Tim ay talagang yung depensa mo. So ito pong si Cliff Fudge, kaysa nga daw si Abuevang kunin nila dahil gusto nga nila ng malakas na defender, at binabalita rin na si The Beast ay yun nga ililipat ni Boss Al, gagawin niya ng paraan yun para magkaroon ng best defender ng Ginebra. So imbis na si Abueva, why not Cliff Fudge na wala naman masyadong attitude dito on and off the court. So mas maganda nga daw kung si Cliff Fudge na, dahil mas malaki pa si Cliff Fudge, mas seryoso sa laro, hindi talaga nawawala ito. Physical kung physical, pero kapag ito'y nagalit, syempre alisin yan ni Cliff Fudge. Kumbaga mind games din ito pong si Cliff Fudge, kaya maraming imports nga rin na ang talagang nahihirapan sa depensa niya. Kaya ito pong Barangay Ginebra gustong kunin ito pong si Cliff Fudge para nga maging one of the best defender rin nila ng Ginebra. So yan din kasi ang isa sa mga kulang ngayon ng Ginebra, yung defense nila. Okay na kasi yung offense kumakana na si Ralph Koo, Scottie minsan kumakana na rin, sina Stanley Pringle, ang ganda ng nilalaro ngayon, Son Hardinger. So sa opensa talaga maraming option ang Barangay Ginebra San Miguel. So sa depensa na lang talaga nagkakatalo ito, kaya ang Meralco Boats nakakapanalo dahil wala masyadong depensa ang Ginebra sa ilalim. So itong si Cliff Fudge, talagang makikipagpalitan ng mukha ito, maski nga imports, talagang hindi ito nagpapatinag. So itong nagustuhan talaga nila kay Cliff Fudge, mga broads. Matagal na nga ito, dati pa, 'di ba, nung kontrapelo pang puro championship round ng Ginebra versus Meralco Boats, ay matagal na itong gustong kunin ito pang si Cliff Fudge. Hindi nga lang natuloy-tuloy dahil ang Meralco Boats hindi rin naman kasi basta-bastang farm team ito. Siyempre hawak din ito ni Boss MVP, kaya hindi mo ito aaakit under the table, mga broads. Pero ito nga pipilitin na ulit ng Ginebra, ma-force para makuha nila ito pong si Cliff Fudge next season. So exciting ito, mga broads. Pero kung si Cliff Fudge nga ang kukunin ng Ginebra, sino naman ang bibitawan ng Gin Kings para makuha si Cliff Fudge? Dahil syempre medyo mataas-taas pa rin as of now ang value ni Cliff Fudge. One of the best defender rin kasi ito ngayon sa PBA. Kaya mahirapan sila na magbigay ng magandang player sa Meralco Boats dahil mawawalan ng magandang player ang Ginebra. Pero pag-iisipan nito ni na Boss Al at ng management kung sino ang bibitawan nila, dahil worth it din naman nang makuha ito pong si Cliff Fudge. Lalong-lalo na, 'di ba, sabi nila defense wins championship. Kaya maganda kung makakuha ng best defender ang Barangay Ginebra San Miguel. Kaya ikaw, mga bro, sa tingin nyo ba, kung kayo ang mamimili sa pinag-iisipan or sa pinagpipilian ng Ginebra management, kay The Beast Calvin Abueva ba kayo? O dito kay Cliff Fudge na talagang focus lang sa laro pero physical na player ito? Kaya komenta mo lang ang page mo dito, mga braza. Isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga braza. This is our rated highlights yung long. I'm out.